mag-aasawang nakatira malapit sa dagat, sina Mang Meloy at kanyang asawa na si Aling Marimar. 10 taon na nang ikinasal si Mang Meloy at Aling Marimar, pagkat hanggang ngayon ay hindi pa rin sila binibiyayaan ng supling. Pinagtuunang pansinalaman nila ang paghahanap buhay. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mag-asawa. Si Mang Meloy ay ang naglalaot at si Aling Marimar ay ang nagpapatuyo ng mga nahuling isda at ginagawang daing. Kayaan ng panahon na natiling matatag ang mag-asawa. Isang araw ay sinabi ni Aling Marimar na, "Meloy, aking asawa, ako'y hindi makakagawa ng daing dahil masama ang aking pakiramdam. Ipagpaliban mo muna ang iyong paggawa ng daing. Pagtuunan mo ang iyong pagaling." Sa sumunod na araw, ay ganun pa din ang pakiramdam ni Aling Marimar. Kaya naman napagdesisyonan ni Mang Meloy na puntahan ang bahay ng manggagamot. Iyo, anong sadya mo? Mang Isko, kailangan kita. Maaari niyo po bang puntahan ang aking asawa upang konsultahin? Walang problema, iyo. Pagdating ni Mang Isko ay napansin niya na nanghihina na si Aling Marimar at sinabihan niya si Mang Meloy na maghanda ng maligamgam na tubig upang ipunas kay Aling Marimar na nilalagnat na din. Sinabi ni Mang Isko ang magandang balita kay Mang Meloy na nagdadalang tao ang kanyang asawa at agad itong ikinatuwa ni Mang Meloy dahil matagal na nilang gustong magkaanak. Dahil sa balitang ito ay mas naging masipag si Mang Meloy at hindi na rin niya hinahayaang gumawa ng mabibigat na gawaing bahay si Aling Marimar. Ang araw ay gustong kumain ng matamis na pagkain ni Aling Marimar. Dahil sa kabilang bayan pa nakakabili ng mga matatamis na pagkain, ay kinakailangan pang sumakay ng bangka. Habang naglalakad papunta sa daungan ng bangka, ay napinsin niya ang kakaibang uri ng puno na may mahaba at kanipisan ang dahon nito. Kulay berde at kulay dilaw ang bunga nito. Tinignan niya ito saka umuwi. Ipinagbigay alam niya sa kanyang asawa na nakakita siya ng kakaibang uri ng puno na may kakaibang bunga. Tuwang-tuwa naman si Aling Marimar dahil makakakain na siya ng matamis at hindi na kinakailangan pang pumunta ni Mang Meloy sa bayan upang bumili ng matatamis na pagkain. Lumipas ang mga buwan ay ang bunga lamang ng kakaibang puno ang kinakain ni Aling Marimar kapag nais niyang kumain ng matamis na pagkain. Hindi nagtagal ay sinilang na nga ang kanilang munting supling na babae. Ito ay pinangalanan nilang Pandia. At mula noon, ito na din ang naging pangalan ng kakaibang prutas na paboritong kainin ni Aling Marimar.